Magandang tanghali. Back to work muna. Busy na naman. Ito yung scope namin ngayon. Piping layout para sa power supply ng isang laboratory. Additional power supply. Ayan guys, yung nag-umpisa na kami kanina umaga. Layout ng mga pipe. Ito yung pipe na ginagamit namin, INC. T-trace na tubo na IMC. May kabigatan yan. Kaya yung mga nilalagay namin support. Talagang angle bar. Support. Kapatong doon sa angle bar. Gamitan ng U-bolt. Ito yung maghihigpit. Pagkapatong doon sa angle bar, ito yung magyayapos dito sa pipe para hindi siya gumalaw. Para permanent siyang mahigpit. Medyo may kalayuan yung lilayoutan namin. Galing doon sa may laboratory doon. Papunta dito sa may electrical room. Dire-diretso yan dito. Ang layo pa ng electrical room. Gandun pa. Kabilang area na yun. Alas na sa mahigit 100 meters. So maraming pipe, mahabang wire ang mga gamit namin. Kaya medyo may katagalan yung piping layout namin. Yan, yung mga nilagay namin support. Meron din yung pinatakan namin ng nylon o lubid na maliit para diretso yung layout. Tagos yan dito. Punta dito sa may laboratory. Ay, yung binutas na yan. Ito rito. Dito, tatagos pa rito. Tagos yan dito. Tapos andyan yung panel. Nagdalagay ng full box dyan. Di ano nyo na lang muna. Yung unahin na lang muna natin ito rito sa may labas. Kasi busy pa yung carpentry, hindi pa natin sila makukuha. Makapunta rito. So hanggang dito lang muna tayo sa may labas. Saka dito sa pagtagos dito. Ito yung laboratory. Yung mga ganitong trabaho, medyo ano kasi yan eh. Yan yung tinatawag na feeder line sa electrical. Pinaka main supply para masupplyan yung isang panel board o isang circuit breaker na malaki. So kaya hindi basta-basta yung trabaho. After na makumpleto na yung piping layout niyan, kasunod naman yan, cable pulling. Yun din. So medyo matagal din yun. Matagal na trabaho din yung pagki-cable pulling. Kasi paghatak pa lang ng wire, kailangan medyo maingat. Kasi hindi pwedeng basta-basta inahatak lang yan. Iniiwasan dun yung masugat yung balat ng wire. Yan, busa na ilang dito. Ayan na yung panel board. So hindi na siya talaga nasunod yung standard height ng panel. Medyo mataas siya. Sige. Yun yung in-approve na height nung... Diyan gusto talaga eh. Yung kung dito sana nilagay nila Ito na yung mga susuplayan. Yun yung gusto ng Ayan. Ito na yung susuplayan. Yun na yung susuplayan ng panel na ito. Pagkalagay namin dyan ng makumpleto na yung piping,
tatlong feeder line wire. Yung mga branches dito na yan, kakaroon na yan dito ng mga outlet. So wala pa kaming wiring kasi ito pa nga lang, papiping layout pa lang kami dito sa labas. So yun guys, pagka barina para doon sa bolt. So pag after nung mabarinahan nila, magamit kami nitong anchor grip o anchor group. So yung mag-iigpit bago lagyan ng full threaded. So yung lalagay namin doon, full threaded. Ayan. Ito may papasok dito. Yun ang purpose yan, para patungan ng support. At paglagay ng pipe sa babag, ito hihigpit ito dito. Ilalagay na ng full threaded kasi ganyan talaga dapat mahigpit. Kailangan sakto yung pagbutas paglagay din ng. Mas pag mahina yung pagkakalagay ng mga support sa bigat nitong pipe na ito, sa bigat niyan, yan o, sa bigat niyan, ang isang piraso niyan nagtitimbang na halos na sa 15 kilos, may higit pa. Kaya hindi biro yung paglalagay ng support niyan, kailangan matibay talaga. Ang mga trabaho namin na hindi kailangan nagmamadali. Kasi sa bigat ng trabaho, kailangan talaga sigurado. Yung matagal-tagal pa to bago matapos. Guys, masishare ko lang ginagawa namin ngayon. Doon sa mga susunod na linggo, mag-update ulit ako. Kasi medyo malaki talaga itong trabaho na to. Sa piping layout pa lang kami. Pag-install ng mga support. Tapos sa latag ng mga pipe. So, nakumpleto na yan. Ito naman yung schedule ng wiring o cable pulling. After naman ng cable pulling, nahatak pa namin lahat ng wire. Kompleto na. Termination naman, naka-testing. Kaya medyo matagal-tagal pa. So yun muna guys, salamat sa panonood ng aking mga video.